na mayroon ba idea kayo kung ano yung purpose bakit ko sa inyo pinanood yung video na yon? Di po ba? Ang ganda na pala ng pinagmulan ng butterfly ay yung proseso wala, no? Mula sa pangit hanggang sa gumanda. Meron na-download mo yung picture? Ano yan po? Caterpillar na naka-helmet? Parang caterpillar na naka-helmet, no? Kung titingnan niyo mga kapatid, ano yung itsura ng caterpillar? Ha? Okay, mahiya. Nakakatakot, nakakadiri. O sa madaling salita siya ay pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Alam niyo po ba mga kapatid, totoo po yan. Nung tayo ay hindi pa mananampalataya, no, sa paningin ng Diyos, tayo ay pangit. Totoo po, pangit talaga. Kasi, ang sama ng ugali po natin. Namumuhay tayo na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. So gusto ba ng Diyos yung ganyan nila? Ang ganda ng creation ng pagkalighan ng Diyos. Di po ba? Ang ganda talaga. Ang ganda-ganda ng paningin sa atin ng Diyos. Pero nung pag dumating yung kasalanan, pumangit po tayo. Okay? So, sino yung nananatiling pangit dito? Ha? Mayroon pang mga pangit? Alam ko kapag siya'y nakakilala sa Panginoon, siya'y gumaganda. Okay? Tingnan mo yung mga katabi natin, di ba? O, di ba? Gumagwapo, gumaganda na yan. Kasi nagbabago na Di ba nakita niyo yung process? Yung dating hindi maganda na caterpillar, ito yung ngayon. Yan na po siya ngayon. Amen? Ganun po tayo. Kapag nagbago po tayo, nagiging maganda po tayo. Hindi man sa physical na kaanyuan, subalit sa ating buhay, yung ating mga ugali, di po ba yung ating pamumuhay ay napakaganda. Okay? Mayroon bang butterfly na bumalik ulit sa pagiging caterpillar? Wala na di ba? So, gusto niyo ba na dati ang ganda-ganda mo na, babalik ulit dun sa pangit na pamumuhay, magiging pangit ka na rin, di po ba? So, huwag nating naisin pa. Kasi ang ganda-ganda ng ginawa na ng Diyos sa atin. Okay? Ang ganda-ganda ng lano ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya pinapakita doon sa video na yon, no, tayo dati, wala tayong ginawa, pinakain, sinisira natin yung caterpillar, sinisira niya yung mga dahon, yung mga sanga, inangat-ngat niya. Ganon din yung buhay po natin, di ba? Sinisira natin yung buhay po natin, sinisira natin yung buhay ng ibang tao, di ba? Pero nung tayo nakakilala sa Diyos, di ba, tayo ay katulad ng isang butterfly. Alam niyo ba yung butterfly, di ba? Lumilipad-lipad, di ba? Nagiging attraction sa mga tao, sa mga paligid po tayo, nagpapaganda. So, kung magiging butterfly po tayong lahat, mga kapatid, di po ba? Yung atmosphere sa paligid ng ganda. Sino dito yung may gusto yung atmosphere niya, may mga pangit kang nakikita? Di ba, nakakasira ng araw, di po ba? Pero kung ang nakikita, puro mga Kristiyano, puro mga namumuhay na ayon sa kanila, di ba, ang saya? Kahit na nalulungkot ka, sumasaya. Kahit ang bigat-bigat ng problema mo, sumasaya ka. Okay? So, mga kapatid, sa umagang ito, katulad ng Romans chapter 12, verse 1 to 3, mga kapatid, sabi ng Panginoong Diyos, pakikiusap ni Pablo sa mga tao, sa mga mananampalataya, di ba? Ialay na natin yung ating buhay ng banal at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Okay? Yung pamumuhay po natin, mga kapatid, dito sa mundong ito, once kasi kahit maganda na yan, may nagsasabi pa rin ang pangit, di ba? Hindi mo maiwasan talaga. Nakakadiri kasi pag hinawakan mo, mayroong mga ang tawag dito, magaspang. Di ba may mga powder, parang powder. Pero mga kapatid, walang pakialam yung butterfly, lumilipat lang, di ba? Sa kung saan niya mapatpat. Maging ganung mga Kristiyano. Tayo mga Kristiyano, pinapaalala ng Panginoon. Kahit na binago na tayo ng Panginoon, kahit ang ganda-ganda na natin ngayon, mayroon pa rin pupuna sa atin. Tama? Ha? Mayroon pa rin mga marites sa paligid po natin.
marami pa rin sisira sa atin, marami pa rin magsasabi mga negative about sa atin. Pero paalala po sa atin ng Panginoon nga po natin silang papansinin. Kasi sa buhay sa mundong ito, okay, sa buhay ng mundong ito, hindi lahat ng tao ay mag-place mo. Yung mga taong nasa paligid mo, di po ba, hindi lahat yan ay sasang-ayon sa'yo. Pero as long as tama yung ginagawa, mabuting ginagawa, magpatuloy ka lang. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang kasi ang ganda-ganda mo. Ang guwapo-guwapo mo. Okay? Masisira lang yung beauty mo pag pinansin mo yung mga tao sa paligid mo. Basta ikaw, sa sarili mo, binago ka na ng Diyos, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo sa paningin ng Panginoong Diyos. Eh, naalala niyo yung kwento ko po sa inyo na magtatay, magsasaka na bumili ng kalabaw? Sino nakaalala noon? Ang ganda-gandang intention nila, di ba, bibili sila ng kalabaw para panggamit sa kanilang pagsasaka. Kwento ko ba sa inyo o hindi na? Then, yung iba hindi pa alam eh. Oh. Yung mga ayan, di ba? Yung iba hindi pa eh. Okay, ito, dalawa kwento, mag-ama. Bumili sila ng baka sa ika-4 na barangay pa. 4 na barangay yung kanilang dadaanan. So, excited yung magtatay. Ito ay patungkol din sinasabi ko po sa inyo na kung tama yung ginagawa nyo, hindi lahat matutuwa, hindi lahat magiging masaya sa inyo. Ito yung kwento ng magtatay. So, kinabukasan maaga-maaga sila pumunta doon sa ika-4 na barangay para kunin yung nabinili ng kalabaw. So, to make the story short, nakuha nilang kalabaw, ang ginawa ng magtatay, sinakyan nila. Diba? Bumili ka ng kalabaw tapos hindi mo gagamitin, di ba? So, ang ganda ng biyahe nilang dalawa, yung lalakad yung kalabaw. Napadaan sila sa unang barangay. Sa ilang barangay rin yun? 4. No? Saka nakita sila ng mga tao. Sabi ng mga tao sa kanila, tingnan mo itong magtatay na ito. Bumili ng kalabaw. Pinahirapan nila. Nakasakit pa sila, oh. Eh, narinig nila yung bulungan ng mga tao. Na bakit daw pinapahirapan yung kalabaw? So, ang sabi ng tatay, anak, bumaba ka. Ako na lang sasakay, ikaw sa unahan. Ay, una, yung tatay, yung anak pala yung nag-stay doon sa kalabaw, yung tatay bumaba. So, naglakbay sila, yung tatay hilang-hila yung kalabaw, dumating sila sa pangalawang barangay. Nagbulungan naman yung mga tao doon. Tingnan mo yung anak. Pinapahirapan yung tatay. Dapat yung tatay yung nakasakay doon sa kalabaw. Di, anak, palit tayo. Ako yung sasakay, ikaw yung maghihila ng tali. Naparating sila sa pangatlong barangay. Nakita na naman sila ng mga tao. Tingnan mo yung anak ko. Siya yung anak, siya yung malakas pa. Yung tatay, nabaliktad pala. No? Tingnan mo, di ba, pinapahirapan. So, ang ginawa, anak, baba na tayong dalawa. So, pangatlo na yun, di ba, pangalawa na. So, last na barangay na dadaanan nila. Bumaba na silang dalawa para walang masabi yung mga tao. Sabi nung mga tao na nakakita sila, tingnan mo mga tatay niya, parang baliw. Bumili ng kalabaw, hindi nila sinasakyan. So, pauwi nga, wala na, pambahan nila eh. Ang ginawa ng magtatay para wala masabi ang mga tao. Pero may nasabi pa rin. Kasi nakita siya ng mga pamilya nila nandun na sa kanilang barangay na buhat-buhat na yung kalabaw. Yung magtatay, buhat-buhat na nila yung kalabaw. Anong sabi sa kanila? Nababaliw na tayo mag-ama eh. Na ganun din tayo, di ba? Mababaliw po tayo kapag pinapakinggan natin yung sinasabi ng iba. Okay? So, yung pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay punong-puno ng paglalakbayan. No? Ang mensahe ng Panginoon Diyos sa umagang ito sa atin is, after Easter, transformation. Pwede ba sabihin natin? Transformation. Transformation. Dapat after ng Easter talaga, na nakita natin yung sakripisyo ng Panginoong Hesukristo, no, para sa atin, dapat na-touch na yung puso po natin. Dapat nagta-transform na po tayo. Okay? Dapat nagbabago na po yung ating pamumuhay, no, na nalulugod ang Panginoong Diyos. Okay? Ang journey po ng transformation
ay ang ating pamumuhay bilang isang Kristiyano after ng Easter ay journey ng paglago spiritually. Hindi man exactly talaga nag-transform na into a beautiful butterfly. Pero nakita niyo yung proseso, di po ba? Na talagang nanatili, alam mo, aabutin ng isang buwan eh. Yung nanatili sa loob ng kukon, yung butterfly na yon bago lumabas. Yun yung buhay po natin. No? Tayo'y nasa proseso. Okay? Tayo'y nasa pagsusumikap. No? Yung paglago bilang isang Kristiyano, pag-transformation, tayo mismo yung may responsibility nun. No? Kung tatanggapin pa natin. Kaya naman, ang nangyayari sa buhay po natin, ngayong umagang ito, makikita po natin yung 3 P. Paki-forward po. 3 P sa binagong buhay. Dapat meron po tayo nito or magkaroon tayo ng desire na magkaroon nito sa buhay po natin. Okay, ano yung unang P? Pagsuko. No? Yung nagtatransform na buhay, dapat mayroong surrender. Sinagso-surrender tayo sa Panginoon. Okay? So, ang mundo ay isang lugar ng labanan talaga. Kumbaga sa giyera, ang mundong ito ay spiritual battle ground. Okay? Mula nung nagkasala ang unang nilikha ng tao ay ng Diyos, mga kapatid, ang mga tao ay lumalaban na sa Kanya. At ang naninirahan o nag-ahari sa mundong ito yung katotohanan. Ang nag-ahari sa libutang ito ay ang ating kaaway, si Satanas. Okay? Ang sabi ng unang verse na nilagay ko po diyan, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag na ng Diyos ng kasamang si Satanas yan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ng Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino daw yung bumulag sa atin? No, yung Diyos ng sanlibutan o si Satanas. Kaya tayo hindi natin makita yung kalooban ng Diyos kasi walang pagsuko. Hindi natin sinusuko yung buhay natin sa Kanya. Okay? Nakukuha po nyo? Hanggat di natin sinusuko yung ating buhay natin sa Diyos, hindi natin makikita yung buhay na nais na napakaganda ng Diyos. No, nung dumating tayo sa edad na maaari na tayo magdesisyon na buhay po natin, mas inuuna po natin yung sarili natin, yun yung katotohanan. Yung sarili po natin. Yung world, no? Yung tradition, yung uso. Yung uso na nangyayari sa mundong ito. Diba? Kapag may mga BTS, kapag may mga concert, di po ba? Ang inuuna natin, yun. Hindi yung gawain ng Panginoon. Nakakalungkot mag-isipin, di ba? After ng Easter Sunday, hindi tayo nag-transform. Dapat mag-transform na po tayo, di po ba? Pinaalala natin every year yung Easter Sunday, muling pagkabuhay ng Panginoong si Kristo, para sa atin yun eh, di ba? Para kanino ba? Bakit ba nagsakripisyo ang Panginoong si Kristo? Para sa atin. Lahat po tayo ay nagkasala. Okay? So ngayong umagang ito naman, makita po natin yon para yung transformation na sinasabi ng Panginoon Diyos ay makuha po natin. Na dapat nating piliin, susundin natin, hindi yung makasariling kagustuhan natin, kundi yung sinasabi ng Diyos. Hindi kasi tayo magtatransform talaga into a beautiful butterfly hanggang tayo sumusuko sa Lord. Katulad ng isang butterfly, kung mananatili siyang, katulad ng isang caterpillar, kung mananatili siya sa kanyang kagustuhan, pipiliin niya na kumain ng mga dahon, kung ano-ano, hindi siya magiging magandang paru-paro. Ganun din po tayo. Hanggat di tayo sumusuko. Hanggat hindi natin pinipili kung ano yung mabuti. Sabi nga ni Joshua, basahin nga natin. Malakas po.
exactly yung sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid. Katulad ng kwento po kanina. No? Hindi nila makikita na ang ganda-ganda pala ng plano ng Panginoong Diyos sa buhay nila. No? Hindi nila nakikita na yung plano nila, mas maganda yung plano ng Diyos. Hanggang yung decision natin, hindi natin sinusuko kung ano yung gusto natin, hindi makapangyayari kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay po ninyo. Kasi pinagpipilitan natin, yung decision natin lagi yung gusto natin. Hindi di po ba? Ang pagkalikha po sa atin, katulad ng Panginoong Jesucristo, nung siya dumating dito sa sanlibutan ito, hindi yung kanyang personal na kagustuhan yung isinapamuhay niya. Nagtiis siya sa pagsunod sa Panginoon, yung kalooban ng Diyos. Kahit nahihirapan siya, sumunod siya sa plano ng Panginoong Diyos. Kasi ito'y maganda. Amen? Maganda. Pero mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, kung yung decision po natin ay yung nakagis na natin, yung gusto natin, hindi makapangyayari. Katulad ni Josue. Nakita niya na hindi maganda yung nangyari sa paligid. Nakikita niya na salungat yung pamumuhay ng mga tao na nasa paligid niya. Kaya nag-decide siya sa sarili niya mismo. Kung ayaw ninyong maglingkod sa Diyos, ako at ang sambayan ko ay maglilingkod kay Yahweh. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, nasa tayo. Pwede mo naman tignan, pwede ka may makasamang tao sa paligid mo, pero yung decision nasa sayo pa rin. Pwede ka magkapagkaibigan. Diba? Pwede ka makipagkapit bahay, makipagkwentuhan. Pero sinasabi lamang dito mga kapatid, yung influence ng mundong ito, dapat hindi tayo ma-influensyahan. Dapat yung pamumuhay pa rin natin ay yung pamumuhay pa rin na naayon sa Panginoon. Matagal proseso na maging magandang paru-paro, pero tiniis ng caterpillar para maging maganda siya. Amen? Ganon din po tayo. Sino dito yung mainipin? Sino dito yung hindi makapagtiis sa buhay? Sino dito yung puro reklamo? Ha? Mga kapatid, tandaan po ninyo, yung mga ganitong attitude, hindi mo talaga makikita yung napakagandang plano ng Panginoon Diyos para sa iyo. Okay? So, sinasabi ko ulit, no? Ang salitang pagsuko ay isang salita na may kinalaman sa labanan. Okay? Yung labanan, yung giyera. Okay? Katulad po ng ating pong espiritual na buhay. Hanggat walang sumusuko, patuloy yung digmaan. Ganon din sa buhay po natin. Hanggat di natin sinusuko kay Lord yung buhay po natin, mayroong spiritual battle, mayroong pagsulungat sa Diyos. Pero kung hahayaan natin ng Panginoong Diyos, sinibus itong hayaan niya yung buhay niya, ang Diyos ang kumikilos. Di ba? Kapag yung plano natin, kasi kapag tayo yung gumagawa, yung sarili natin desisyon, sarili natin plano, tandaan po natin, mauuwi yan sa kawalan. Pero pag ang sinubo mo sa Diyos, may good news. Kasi lahat ng plano ng Diyos ay para sa iyo, mga kabuti para sa iyo. Paki-forward po. Jeremiah 29 verse 13. Kapag hinanap ninyo ako, inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Hindi mahirap. Ha? Hindi mahirap hanapin ang Panginoong Diyos. Kasi yung iba, di ba nahihirapan na hanapin ang Diyos. At hindi natin talaga mahanap ang Diyos kung hindi tayo sumusuko. Okay? Kasi ang makakahanap sa Diyos, malinaw po, di po ba? Ang makakahanap sa Diyos ay yung buong puso na naghahanap sa Diyos. Okay? Paki-forward po, may isa pa dyan na sabi ko. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Minsan kasi sa buhay po natin, akala natin magandang ginagawa natin. Yung sumasama tayo sa agos ng mundo, sumasama tayo sa agos ng ating mga kabarkada, kaibigan, ito yung life, this is life. Minsan sinasabi natin, di ba, yung akala natin tama, yung mas nagpapakasaya tayo, di ba? Yung buhay natin ay puro kasayahan, yung buhay po natin ay nakakalimutan na natin ang Diyos. Akala natin yun yung tama. Pero hindi natin alam, at the end of our life, mali pala. Nagsayang tayo ng paglalakbay sa mundong ito. Kasi hindi natin nakita yung plano ng Diyos. Yung plano natin, nakasulat din yan, sabi ni Solomon, may daang matuwid sa tingin ng tao. Ngunit kamatayan pala yung dulo nito. Okay? So, ang plano mo is kapag sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon Diyos, yung mga plano mo, yung mga pangarap mo sa Diyos, yung ending noon ay
ay hindi kamatayan, kundi buhay na mayroong kagalakan at kapayapaan. Okay? So tandaan po natin yan mga kapatid, may mga bagay sa buhay po natin sa mundong ito na akala natin tama na hindi kalooban ng Diyos. Ang ending noon ay kamatayan. Okay? So, ganito yung pagsuko sa Diyos. Sasabihin ko sa iyo, no? Ang pagsuko sa Diyos, mga kapatid, ay iaalay mo. Isasantabi natin yung mga sarili nating plano at susundin natin yung kanyang kalooban. Okay? Ang sabi sa Jeremiah 29 verse 11, kung naisundi na, ang plano ng Diyos palagi ay napakaganda para sa atin. Okay? Ang Diyos ay naglikha ng mga bagay para sa mga taong susuko sa Kanya. Ang Panginoon ay isang marunong at mabuting manunugmpay. Nilulupig niya tayo para pagpalain, hindi para kahirapan. Yun yung nami-misinterpret ng ibang tao. Minsan kasi akala natin pinaparusahan tayo ng Panginoong Diyos. Bakit bawal yung ganito? Bakit hindi pwede yung ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Akala natin pinahihirapan tayo ng Panginoon kapag sumusunod po tayo. Pero hindi natin alam, ginagawa tayo pala isang magandang nilalang. Katulad ng isang paru-paro. Di ba mahirap, di po ba? Yung proseso ng caterpillar to butterfly. Napakahirap nun. Akala ng caterpillar, pinapahirapan siya siguro, di ba? Pero hindi. Ganun din po tayo. Naranasan niyo na po ba? Na nagsabi kayo kung kailan kayo naging Kristiyano, saka naging mahirap kayo? May nakaranas naman ng gano'n? Pagdating sa mga bagay na kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kapag dumating yung time na ikaw ay lumalago na talaga, sumusunod sa kalooban ng Diyos, at pakiramdam mo, ikaw ay pinapahirapan ng Diyos, hindi po totoo yun. No? Pinoproseso ng Panginoon yung mga bagay sa buhay mo para yung mga bagay na nakakabit sa iyo. Dati ang bigat-bigat, di po ba? Diba? May ginagawa kang hindi kalooban ng Diyos pero masaya ka. Pero pagdating ng isang araw, ang lungkot mo na, parang ang bigat-bigat. Yun yung tinatanggal ng Panginoong Diyos. At kapag natanggal na yon, mga kapat makikita, ang ganda pala ng plano na yun. Bakit niya tinanggal ito? Diba? Tingnan niyo yung mga puno ng mangga. Sa mga probinsya siguro, hindi na kayo nakakakita ng ganon. Bakit pinapausukan sila? Bakit may usok doon sa ilalim ng puno? Diba ba? Bakit ini-sprayhan sila ng insecticide? Bakit pinuputol yung mga dulo nung dahon ng mangga? Diba? Sasabihin ng mangga siguro, bakit sa kanyang amo, yung may-ari ng mangga, bakit mo naman ako pinaparusahan? Bakit mo ako pinapausukan ang initinig niyan? Bakit mo ako ini-sprayan? Ang katikatiyan, bakit mo ako pinuputol yung mga sanga ko? Pero hindi alam, habang tumatagal, lumalabas na yung mga bulaklak at yung mga bunga ay nagsisilabasan na. Ganun din po tayo. Kapag inaalaw po natin, sinusuko natin yung buhay natin, Panginoon, Lord, ikaw na, hayaan ko na sa iyo yung buhay ko. Minsan, pakiramdam natin mahirap, masakit, pero hindi alam, ginagawa na pala na maganda ang buhay mo ng Diyos. Amen? Huwag kayo maniwala sa kasinungalingan ng kaaway po natin. Hindi totoo na kapag sinuko natin yung buhay natin sa Panginoon, mawawalan tayo. Ang totoo, kapag sinuko natin yung buhay natin sa Panginoon, mas maganda yung plano niya kaysa plano mo. Amen? At maniwala po kayo, pagkakaloob ng Panginoong Diyos yan. Hindi ko sinasabi ito na kwentong barbero lang, kasi ito yung mga kwento na naranasan na po namin sa buhay po namin. Okay? Romans chapter 6 verse 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. Ihandog ninyo sa Kanya ang iyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin.
mga kapatid. Kapag sinuko natin yung buhay natin sa Panginoon, dapat buo. Kasi may iba kasi, Lord, pwede ito lang isusuko ko sa iyo, pero ito hindi. Gawin natin madaling makuha. Lord, pwede bang isuko ko na sa iyo lahat, ay isuko ko yung buhay ko, yung katawan ko, pero huwag itong kamay ko. Pwede lang ito. Pwede ba mangyari yun na kapag sumuko ka, may iiwanan ka? Sabi niyo sa akin. Pwede ba sabihin ng caterpillar, Lord, pwede ba ilagay mo ako sa bukon, pero nakalabas yung ulo ko para makahinga ako? Baka pag nilabas yung ulo mo, baka langgamin, di ba? Kasi hindi ka makagalaw eh. Di ba wala akong kalaban-laban? Mamamatay ka, di ba ba? Hindi po pwede. No? Sa pagtuko natin talaga sa Panginoon para maranasan talaga natin yung transformation, paano ka babaguhin ng Panginoon? Gusto ka niyang gawing si Iron Man. Diba gusto ka niyang gawing metal pero gusto mo yung kamay mo, hindi, wag. Yung isang paa mo, wag. Paano nga? Sabihin niyo sa akin, yun ba yung pagsuko? Yung totoong pagsuko, yung buo. Yung pagsuko na nagtitiwala ka sa Diyos, na lahat ng bagay na isusuko mo ay pagpapalain ng Panginoon. Anak ko yung ibig sabihin, hindi po pwedeng part lang. Lord, pwede ba maging Kristiyano ako pero every Sunday lang magsisimba ako? Pwede ba yun na isang Kristiyano sa linggo lang nagsisimba? Pero yung buhay ko, Lord, ganun pa rin. Pwede bang ganun? Sunday lang ako Kristiyano, Lord, pwede ba? Monday to Saturday, same pa rin ako. Ayokong magbanggit ng mga specific na mga ginagawa ng isang tao. Pero alam ko, nakukuha niyo po ito, no? Hindi po pwede na kapag may isinuko tayo sa Lord, may iiwanan tayo. Hindi. Hindi pagpapalain ng Panginoon yan. Maniwala po kayo sa akin. Kahit na maliit na bagay, ang gusto ng Panginoon, kapag sinuko natin yung buhay natin, lahat. Kasi paano niya gagawing new creation? Paano niya gagawing isang busilak itong simbahan nito? Pwede ba yung pintuan brown lang? O brown lang. Pwede ba maging puti? May brown pa rin nakikita. Tama? Okay. So, yun po yung sinasabi ko. Paano ka titignan ng isang tao na binago ka na ng Diyos kung yung buhay mo noon ay mayroon pa rin maliit na bagay? May kablak ba kami dati dito? Ayan, marami na. Kasi nung nagsimula ako, nung ako'y binago ng Panginoon, manginginom ako. Umiinom ako dun sa block namin sa kalsada. So paano ko sasabihin kay Lord, Lord, magiging Kristiyano ako, pero tatagay pa rin ako kapag may nagiinuman dyan. Masasabi bang Kristiyano ako? Hindi eh, di ba? Kasi nagsisimba ka, nagpipreach ka, ito po yung sinasabi ko, alam mo yung ginagawa mo, alam mo na tama yung iniisip mo, alam mo na nagbabasa ka ng Biblia, pero hindi mo naman sinusunod ang Panginoong Diyos. Walang surrender yon, walang pagsuko yon. Okay, totally talaga tatanggalin mo. Kasi naniniwala ko kasi experience ko, yung mga tambay doon dati sa block po namin, nung nagsisimula ako na maging Kristiyano, hindi pa pastor, kapag dumadaan ako, Pastor, tagay! Kasi alam nila eh, di ba? Sinusubukan nila ako eh. Tinitignan nila. Pero, mga kapatid, once na uminom ka dyan, kahit isang tagay lang, mawawala, di po ba? Hindi ka dapat matakot na mawawala din yung mga kaibigan mo. Kasi habang tumatagal, kapag dumadaan ako may nagiinuman, hindi na pastor tagay. Pastor pulutan. Ang sinasabi nila, hindi man nila nawala yung kanilang ginagawa kasi hindi mo pwede impusin na tigilan nila eh. Sarili nila kaya personal eh, di po ba? Pag dumadaan ako, sabi lang nila, Pastor, nagpapaantok lang kami. Di po ba? Nagpapaantok lang. Ibig sabihin, na-win mo yung respect ng mga tao. Okay? And then may mga kapitbahay na kami na nadali na rin sa simbahan. Yung mga anak nila nagsisimba na. Di po ba?
Hindi ko sinasabi mismo yung tao ngayon kasi ang ganda ng plano ng Panginoong Diyos habang nabubuhay. Kapag sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, wala kang talo. Sabi mo sa katabi mo, kapag sumuko ka sa Lord, wala kang talo. Hindi porket itinilagayway mo yung puting panyo mo, ay talunan ka na. Ang totoong nananalo sa digmaan ng espiritual, yung sumusuko. Kasi babaguhin na ng Diyos yung buhay mo. Pagpapalain ka na ng Diyos. Amen? Kaya hindi mo nararanasan yung pagpapala ng Diyos kasi hindi mo pa sinusuko talaga lahat sa buhay mo. Kunti-unti, suko natin, try natin. Di ba man? Kasi mabuti ang Diyos. Pag-forward po. Galatia 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay, paki-forward po, ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin. Yun yung naranasan ni Paul. Okay? Paki-forward po, isa pa. Next point na po natin, no? Number 2P, mga kapatid, ay yung pagpapanibago. Ano ba ibig sabihin? Ibang salitang pagpapanibago. Yung inaalaw mo si Lord na baguhin yung buhay mo. Kasi sinurrender mo na, di ba? After ng pag-surrender mo sa Panginoon, iaalaw mo na si Lord na baguhin ka na. Sinurrender ka na eh. Sample na lang natin, di ba sa kulungan? Sumuko ka, nasa loob ka na ng kulungan. Ano yung purpose? Bakit andun ka sa kulungan? Para baguhin. Okay? Para baguhin. I-allow mo yung nakakataas para baguhin ka. Yung proseso na yon. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, paki-forward po. Ito yung kwento ni Levi sa Lucas chapter 5, 27-32. Pagkatapos nito ay lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga lagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at iinom na kasalo ang mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Ang sinagot ng Panginoong Jesucristo, hindi nangangailangan ng magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang makasalanan upang sila'y magsisi. Ayan, mga kapatid, no? Sinasabi ng Diyos sa atin sa umagang ito, no? Na ang mga tinatawag ng Panginoong Yesus ay yung mga makasalanan, hindi yung walang kasalanan. Makita po natin dito, no? Yung sa verses na yan, na si Levi ay isang makasalanan. Pero nung nakita niya na si Jesus yung tumatawag sa kanya, sumunod siya. Kasi gusto niya na magpabago ng buhay. Ganun din nawa tayo, makita po sa atin yun. Maunawaan po natin. Maramdaman po natin sa buhay po natin na kailangan natin na magpabago sa Diyos. Huwag natin tingnan yung sarili natin bilang perfecto. Huwag natin tingnan yung sarili natin na alam na natin ang lahat. Na wala tayong pagkakamali, wala tayong kasalanan. No? Makita po natin yung sakripisyo ng Panginoon. Napakahirap, walang kasalanan, pinako sa krus, namatay, pero pinagtagumpay niya, pinilit niya pagtagumpayan yung kamatayan para mabuhay, para makita natin. Diba yung purpose, mga kapatid, na siya ay Diyos, siya ay Hari, siya ay matalino, pero hindi niya itinuring ang kanyang sarili bilang Diyos, bilang Hari. Okay, ganoon din po tayo. Never po na mababago tayo ng Panginoong Diyos kung ang sarili po natin lagi tinitin tama. Lalo yung mga tao, di ba? Tama naman ako ah. Paano ka babaguhin kung
Ang tingin mo sa sarili mo, tama ka. Kaya ba baguhin yun? Yung pananaw mo sa buhay, yung mga ginagawa mo, tama? Mahayaan mo, magpabago ka sa Diyos. Kasi kapag binago ka sa Diyos, katulad ng Levi na yan, mayaman, mga kaibigan niya, mga mayayaman, pero tinawag siya ng Panginoong Diyos, sumunod niya kasi gusto niyang baguhin yung buhay niya. Yun yung transformation. Hindi ka matatransform, no, na isang... Kasi ang kailangan ng Panginoon Diyos, hindi believer lang. Ha? Hindi mananampalataya lang. Hindi umaatin ng simbahan lang. Yung walang nagbabago sa'yo, ang kailangan ng Diyos yung disciple. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, alam mo na tama yung ginagawa mo. Alam mo na tama yung iniisip mo. Alam mo na tama yung ginagawa mo. Pero hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Ano mangyayari doon? Ikaw yung tama. Di ba? Yung ikaw yung Diyos ng buhay mo. Kasi hindi ka sumusunod sa Panginoon. Ayaw mo magpabago. Di ba? Kung anong gusto mo, yun ang gusto mo. Dapat yung gawin po natin para matransform talaga po tayo. At makaranas tayo ng kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. Hayaan natin na baguhin tayo ng Panginoon. Ha? Hayaan natin na baguhin natin. Kayo mismo, sabi ko, may responsibilidad na baguhin sa tulong ng Espiritu Santo. Ako, nagtuturo ako ng mga pulis. Nagtuturo ako ng mga estudyante. Pero yung mga tinuturo ko, walang saysay kung yung tamong yon hindi niya gusto na baguhin yung buhay niya. Nakuha niyo ibig kong sabihin? Mga kapatid, kahit sinong pinakamagaling na tagapagturo, kahit ang Panginoong Jesucristo na mismo, di po ba? Na Diyos. Pero mayroon pa rin sariling kagustuhan yung mga disciples niya. No, ayaw magpabago, di po ba? Hindi, di ba? Nasa sa atin. Kaya ngayong umagang ito, kung gusto talaga natin matransform yung buhay po natin, magpabago tayo sa Diyos. Alam mo na tama yung ginagawa mo, di ba? Alam mo na tama yung iniisip mo. Alam mo yung ginagawa mo. Ang kailangan mo na lang sumunod sa Panginoon. And then lastly, number 3, meron pang isang verse. Kaya nga sabi ko, balikan lang po natin ito. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, nakikiusap pa si Pablo Ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban, sa gayon magagawa ninyo ang mabuti, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Okay? Hayaan natin baguhin ng Diyos yung pag-iisip po natin. Kasi ito yung kumukontrol pag-iisip kasi natin katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung alam mo yung pananaw, tama yung ginagawa mo, ayaw mo na sumunod sa iba. Hayaan mo baguhin ng Diyos yan. Kasi pag binago ng Diyos yung pag-iisip natin, makikita natin kung ano yung tama at kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Amen. Number 3, paglilingkod. Yan yung pinakamahalaga. Ang buhay na mayroong transformation o bago na, hindi po pwede na walang paglilingkod. Okay? Hindi po pwede na walang paglilingkod. Automatic na kasi yan Once na ikaw ay binago na ng Panginoon, ikaw ay maglilingkod na. Sino nakaranas na gano'n? Nung nakilala niya ang Panginoon, talagang yung buhay niyang binago ng Panginoon ay naranasan na niya kusa na. Sino nakaranas ng gano'n? Yung parang kahit mahirap gawin. Kasi ang pagiging Kristiyano po natin, ang totoong binago na ng Diyos yung buhay, kaakibat na nito, kasunod na nito yung maglilingkod. Kasi alam mo na yung tama, di po ba? Kung ikaw ay part na ng family, part na ng kaharian ng Diyos, pusa na. Hindi ka na tinutulak. No? Kasi kapag tinulak ka, inutusan ka, pinilit ka, walang
walang kagalakan. Okay? Ang paglilingkod, ang totoong transform ni Lord, kusa. Purihin natin yung mga kababaihan kahapon, no? na nag-evangelize, nagbisita. Diba? Ano yung bunga? Andito si Sir Sheila, andito si Sir Mehan. Napalagpakan naman natin yung mga kababaihan po natin kahapon. Okay? Na talagang may paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang paglilingkod, di ba yung gagawa ka ng isang bagay na makakatulong doon sa, for example, yung simbahan. And then natutuwa din ako kay Jasmine din. Kay Jasmine. Kasi wala kaming kulang yung tinidor namin at kutsara. Sabi ni Sir Matthew, isoli mo na yung kutsara at tinidor sa church. Hindi, binili ko po yan. Diba? Binili ko po. Parang, di ba ba, simpleng bagay lang, no? Makikita po ninyo. Kapag part ka na ng isang pamilya, no? Kapag part ka na ng isang simbahan, hindi namin inutusan na bumili ng kutsara at tinidor eh. Oh? Nakukuha niyo ibig kong sabihin. Kapag member ka na ng isang pamilya o simbahan, kapag totoong naranasan mo na part ka o member ka ng isang simbahan, nauunawaan mo bakit ka nandoon, hindi mo na kailangan sabihan o ipilit pa na gawin mo yung isang bagay. Kasi doon makikita talaga yung transformation ng pagiging isang Kristiyano na kahit hindi mo sinasabing mag-Bible study, magba-Bible study yan. Hindi mo na uutusan na mag-share ng salita ng Diyos sa iyong mga classmate, kusa na yan. Kasi binago na siya ng Panginoon Diyos eh. Katulad ng isang paru-paro, hindi naman inutusan niya na lumipad-lipad lahat kung saan-saan, di ba? Nagkusa na siya na ipakita yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Na dati isa siyang pangil, ngayon ang ganda-ganda na niya. Di ba? Lumilipad, pumapagaspas, kapagaspas. Di ba may kantang gano'n, di ba? So, yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos sa mga ganito, mga kapatid, no? Ang katotohanan sa Bible kasi, no? Dapat tayo maglingkod sa Diyos, hindi na natin kailangan pagtalunan. At kung bakit natin dapat na maglingkod sa Diyos, ang mabigat na tanong, hindi na natin kailangan magtanong pa kasi ang Panginoong Jesucristo mismo yung naging magandang modelo ng paglilingkod. Mula nung dinala siya rito sa sanlibutan ito, hindi siya para dapat paglingkuran, kundi maglilingkod sa atin. Katulad po natin, di ba katulad ng Panginoong Jesucristo, nangaral, nagpagaling, nagpakain ng maraming tao, di ba? Yun yung paglilingkod na ginawa niya. Ganon din po tayo. Yung transformation na nangyari sa buhay po natin, dapat naglilingkod. Malinaw sa Biblia. Kasi nais ng Diyos na nakasentro na yung buhay po natin sa paglilingkod sa Kanya. Okay? Ulitin ko po ha. Ang nais ng Diyos sa mga mananampalataya ay nakasentro yung paglilingkod sa Kanya. At ang tunay na paglilingkod, dapat may kalakip na pag-ibig. Ang tunay na nag-transform, kapag naglilingkod siya, talagang may kalakip na pag-ibig. Yung gusto niya, yung ginagawa. Kasi kung gumagawa tayo, pero hindi naman galing sa puso po natin, walang pag-ibig, bali wala lang. Useless lang. Hindi kinalulugdan ng Panginoon. Yung para mapakitang tao lang, yung sinasabi ko po, no? Nagwawalis ka, kasi may mga nakakakita. Pero pag walang nakakakita, hindi mo ka nagwawalis. No, mga bagay na yun, no? Naghugas ka ng pinggan kasi may gusto kang hingin. No, sa magulang mo. May ginagawa kang mabuti kasi may gusto kang makuha. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Panginoon dapat lagi pa natin ang pag-ibig. Kahit walang nakakakita, kahit walang ibabalik ng mga ginawan mong paglilingkod. Kaya ang sinasabi ng Bible, di ba, ang utos sa atin ng Panginoon, kapag tayo tumulong nagbigay, yung mga tao na walang kakayanan na magbalik ng binigay mo, ng ginawa mong kabutihan. Iyon yung totoong paglilingkod sa Panginoong Diyos, na walang hinihintay na kapalit. Kasi kadalasan po sa atin, kaya tayo naglilingkod kasi
may hinihintay po tayo. So, alisin na po natin yun kasi kahit gumawa tayo ng mabuti na walang nagbalik po sa atin, maniwala kayo ang Diyos, nakita niya lahat yan. Okay? Iniipon ng Diyos lahat yan. Pagdating ng araw, may pagpapala na mararanasan po natin. Kaya sa umagang ito, makita po natin yung transformation na nais ng Panginoong Diyos sa atin. Unang-una, yung pagsuko po natin. Suko na natin yung buhay po natin. Wala naman talaga tayong magagawa. Kahit anong gawin natin dito sa mundong ito, kapag di natin sinuko yung buhay natin, mapapagod lang tayo. Yun yung katotohanan. Kahit anong gawin natin, pagsusumikap, pag-aaral, pagtatrabaho, kung yung buhay po natin ay hindi pa rin natin sinuko sa Panginoon, wala pa rin yung kagalakan at kapayapaan. Kaya alam mo lang, pwede ka naman magsumikap, pwede ka naman magtrabaho, di po ba? Basta nakasuko na yung buhay mo sa Panginoon. And then number 2, yung pagpapabago sa Panginoon. Hayaan natin na baguhin na tayo ng Panginoon. Hindi ka pwedeng baguhin ang turo ng mga libro na nababasa mo. Hindi ka pwedeng baguhin ng mga salita ko na sinasabi ko sa inyo. Magbago. Nasa sa iyo yung pagbabago. No, sa tulong ng banal na Espiritu. Yung mga binago ng Diyos, alam niyo mga kapatid, kapag kahit may mga problema dumaan, makikita mo sila yung nasa bintana sila. Yung ngiti nila yung parang in love na in love. Yung ang dami-dami problema pero nakangiti pa rin na punong-puno ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Kasi alam nila na mayroong Diyos. Di po ba? Nagpabago man sila, tinanggal man lahat ng hindi tama sa hindi makakatulong sa kanilang paglalakbay. Pero kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad niya, di ba? Umayo kayo, pero huwag kayong magdala ng kahit na ano. Kasi yung pananaw ng mga disciples niya noon, hindi pa nakikilala ng Panginoon, kapag naglalakbay, wala silang dala, magugutom sila. Wala silang masisilungan. Kapag nagpabago tayo sa Panginoon, yung assurance na siya na ang bahala sa iyo. Amen? Sino naniniwala dito? Dapat mayroong pananampalataya na kapag pinabago mo na ang buhay mo sa iyo, Lord, ibibigay ko na sa ito, yung buhay ko na ito, huwag mong haumunin si Lord. Ang pagsuko kasi yung inaalaw mo. Naniniwala ka, nananampalataya ka na may magandang gagawin ang Diyos sa buhay mo. And then lastly, yung paglilingkod. Ang tunay na transform ng Panginoong Diyos na naglilingkod na may kalakip na pag-ibig. Hindi yung pakitang tao lang. Ang paglilingkod na walang iniintay na kapalit. Sapagkat ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos, hindi sa sanlibutan ito. Amen? Kaya nga sinabi ng Panginoong Diyos sa atin, hindi na kayo mamamamayan ng sanlibutan ito, kundi mamamamayan ng langit. Parang malungkot kayo. Ang sarap di po ba kapag na-transform na tayo? Yung pagsuko, huwag kayong mag-alala. Ang pagpapabago, huwag kayong mag-alala. Ang paglilingkod, huwag kayong mag-alala. Kasi kasama ng buhay po natin bilang isang Kristiyano yan. At kung gusto natin talaga na maging isang tunay na paru-paro, hayaan natin si Lord na kumilos sa buhay po natin. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po pagkatapos po na maipagdiwang po namin yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, ay binigyan mo kami ng isang mensahe, Panginoon, na tunay nga na makita na po sa aming mga buhay yung aming pong natutunan o ang aming nakuha, Panginoon, sa pag-aalalang ito. Nanawa, Lord, na tunay nga na isuko na namin yung aming mga buhay sa iyo. Lord, tunay nga na magpabago na kami sa iyo, Panginoon, at gamitin mo kami, Panginoon, na maglingkod upang marami pa, Panginoon, yung makakilala, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong pagmamahal. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo yung mga mensahe na aming narinig. Patuloy nga na ikaw ang Diyos na inaalaw po namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Magari ka at pangunahan mo ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Ngayong umagang ito, mga kapatid, ay inaalala po natin yung banal na hapunan. Okay, ang banal na hapunan po ay isang dapat nating irespeto, dapat nating igalang sapagkat ito ay utos ng Panginoong Diyos. Hindi po ito ritual na ginagawa ng tao, kundi ito ay pagrespeto at pagmamahal natin sa Panginoong Diyos. Kasi ang banal na hapunan, naalala po natin ito, na bago pa man ulihin, ipako sa krus ng Panginoong Jesucristo, ay nagbigay pa ng oras ng Panginoong Jesus para makasama niya ang kanyang mga alagad. Okay? So ang pakikiisa at pakikibahagi sa banal na hapunan, nawa ito po yung buong puso po natin gawin at maranasan po natin yung sakripisyo at pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Pwede ba tayo yumuko? Tigit po natin yung mga mata po natin. Damihin muli natin yung presensya ni Lord. Ano man yung kabigatan yan sa inyong mga puso, ano man yung pag-alala na nararanasan ninyo ngayon, ano man yung ninanais ninyo sa inyong mga buhay, ano man yung kasalanan na gumugulo at gumahad lang para maranasan yung pagmamahal ng Diyos ninyo, pwede nyo isuko sa Lord. Pwede nyo isurrender kay Lord. At hayaan ninyo na maranasan ninyo yung pag-ibig ng Diyos. Huwag po kayo mahiya na surrender kay Lord lahat yan. Kasi ang Diyos tapat sa kanyang pangako ng sino man na hihingi ng kapatawaran, ang Diyos ay tapat na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. At ngayong umagang ito, sa mensahe ng Panginoong Diyos, gusto niya na gawin po tayo na isang napakagandang nilalang, katulad ng isang paru-paro na dati ang kanyang itsura ay hindi maganda sa paningin ng tao, subalit dahil sa kanyang pagsuko, pagpapabago, ay ginawa mo siya bilang isang napakagandang paru-paro. Nais ng Diyos din ng bawat isa sa atin nandito ngayon, nais ng Diyos na baguhin niya tayo. Kung iaalaw lang po natin yung buhay po natin, kung isusuko lang natin yung buhay po natin, at ang kalooban niya yung mangyari sa buhay po. Ngayong umagang ito, inaanyayahan ka ng Panginoon. Asan ka man ngayon na nakaupo sa lugar nito, na nagnanais na isuko na yung kanyang buhay sa Diyos, yung nagnanais na magpabago ng kanyang buhay, yung nagnanais na maglilingkod sa Panginoon. Ngayong umagang ito, inaanyayahan ka ng Panginoon sa Kristo. Kung gusto mo siyang tanggapin sa buhay mo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, wala kang ibang gagawin kundi sumabay o sumunod sa aking panalangin. Pagsunod na galing sa puso, pagsunod na mayroong pananampalataya, pagtitiwala, pagsunod na mabuti ang Diyos sa iyong isip. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ano man yung kasalanan na nagawa po natin, once na i-surrender na natin ito sa Kanya, na i-repent na natin ito, na nagsisisi na tayo at pipilitin natin na hindi na ulitin pa. Kapatid, mabuti ang Diyos. Mapagpatawad ang Diyos. Lalong-lalo na
Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Kaya ngayong umaga nito, kung nais mo, ito yung panalangin, sasabay ka o susunod ka lang sa akin, nabibigkasin ng iyong malabi, na hindi mo ikakahiya, na tatanggapin ang Panginoong Diyos sa buhay mo, at kikilalanin mo siya bilang iyong Diyos sa pagpapagitan. Ito yung prayer. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong imbitasyon. Salamat po sapagkat hindi ako karapat-dapat. Ako'y makasalanan. Ako'y nagkamali. Ako'y mahabang panahon na namalagi sa sarili kong pamumuhay kakayanan. Pag-iisip. Lord, inaamin ko. Ako'y nagkasala sa iyo. Ako'y nagkulang. Ngayong umagang ito, naniniwala po ako. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa akin. Ikaw ang Diyos na magpapatawad sa akin. Buong puso po, Panginoong Diyos, humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin po ninyo ako sa mga kasalanan ko. Naniniwala po ako na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Naniniwala po ako siya'y namatay, subalit siya'y muling nabuhay. Naniniwala po ako na si Jesus ay Diyos. Naniniwala po ako na siya ang Bisaya at tagapagligtas. Ngayong umaga ito, pinubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Inaanyayahan ko ang Panginoong Jesucristo. Kikilalanin ko siya bilang aking Diyos at tagapagligtas. Simula sa araw nito, ikaw na ang maghahari at nagmamay-ari ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sino man na tumanggap sa Panginoong Diyos, sabi sa chapter 1, verse 12, ang sino mang nanalig at tumanggap sa Kanya ay binigyan na ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay? John chapter 1, verse 12, ang gagawin mo lang, tanggapin ng Panginoong Jesus, manalig ka sa Kanya, at bibigyan ka na ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya tayong lahat ay muling dumako sa banal na hapunan. Ang banal na hapunan, ulitin ko po, ay isang banal na kailangan po nating igalang, respeto, sapagkat ito ay halimbawa at inutos ng Panginoong Jesucristo na alalahanin po natin siya. Okay, maaari na po natin ipamigay ang hostya. Makibahagi
Kristo ang tinapay ng buhay. Kanin mo mag-iisa. Yan ang gawang pinayuman upang ikaw ay mabuhay. Yan ang gawang nabiyang upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Tayo po may manalangin. Lagay ng Diyos, salamat po sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat po sapagkat hindi kami karapat-dapat na may turing mo bilang iyong mga anak. Subalit minarapat mo sa mamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo rin ang hostyang ito upang ito'y maging pagpapala sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sinabi po sa banal na kasulatan sa unang Korinto, kabanatang 11, mga talatang 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Jesus ng gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay at nang siya'y magpagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito at kainin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin itong kainin. Ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, mag-iisa. Ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, mag-iisa. Tayo po natin yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat din po sa iyong kaloob na buhay, ang dugo ng Panginoong Jesucristo na siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang maituri mo kami bilang iyong anak. Nihandog po namin sa iyo ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat bilang haing buhay para sa kaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan.
At habang patuloy po namin hinihintay ang iyong pagbabalik at ang iyong kaharian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sinasabi din po sa banal na kasulatan, sa unang Korinto, kabanatang 11, mga talatang 25 hanggang 26. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo iinom nito sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin niyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sabay-sabay po natin itong inumin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli inaalala po namin ang iyong kabutihan at ang iyong dakilang katapatan at iyong pagmamahal para sa aming lahat. Patuloy nga, O Lord, na baguhin mo ang bawat isa, maniwala at manampalataya na meron kang gagawin maganda sa aming pong pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kung ba natin palakpakan ng Panginoon sa kanyang mensahe at maraming salamat sa Panginoon sa pagsuko po kung meron po nagsuko ngayong umaga nito. At ngayon po ay nadako po tayo sa pag-alay sa Panginoon. Sa ating pagsuko, hindi natin kaya magbigay ng ito o kaya bilang. Kaya natin ibigay sa Panginoon ay ang buhay po natin. Ating pamumuhay, ating life that worships God. Kaya umakbit po tayo, paming alay po sa Panginoon. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inang kinubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay mabuhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob mga liyan. O gintong binuhok ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko. Nawa'y damigin, ito lamang naman. Wala nang iba pa, ito lamang Ama. Wala nang iba pa, akong ito lamang, wala nang iba pa, akong sama-sama po natin mag-pray for that siya mga Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Pinupulit, pinapasalamatan, sinasamba, dinadakilan namin kayo. Lord, maraming salamat po ulit sa araw nito, sa panibagong buhay, kalakasan at kaligtasan. Maraming salamat din po, Lord, sa patuloy na ipinagkakalog niyo po sa amin yung mga pangangailangan po namin sa araw-araw. Na kahit kailan, Lord, na hindi po kayo nagkulang at napagod na kami tulungan, Lord God. Maraming salamat po, Lord. Kung ano man pong meron kami ngayon, ang lahat ng ito ay dahil sa inyo. Maraming salamat din po, Lord, sa patuloy na tapat at buong pusong pinagkakaloob ang kanilang tithes and offering. I-bless niyo nga po itong Lord God.
palaguin ng magamit po sa mga pangangailangan at gawain ng iyong simbahan. At kayo na po, Lord, at ang bahalang magbalik sa kanila ng higit pa at sobra-sobrang pagpapala na sa inyo na po nagmumula. Salamat po, Lord. Patuloy po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat po sa aming buhay. Ito po yung aming samot dalangin, lahat po ng mataas na papulit pa sa sambat pagkakila. Sa iyo lang po namin binabalik, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sama-sama po tayo tumayo para sa ating pangwakas na awitin. At minsan pa po, habang inaalala po natin ang mensahe ng Panginoon, tayo binago ang Panginoon at tayo nagbago para sa Panginoon. Sino po dito nagbago, ang handa magbago para sa Panginoon? Pwede po taas po ang kamay, lagay po sa mga puso, kaya po kausapin po natin ang Panginoon minsan pa sa ating awitin. At ang dulot na itong bagong buhay, itong pagsamo, pagpapanibago, paglingkod, ang dulot na ito ay napakagandang pangako ng Panginoon. Amen po. Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin, ng plano ng Panginoon sa atin. Ay, nagtitiwala sa Panginoon. Minsan pa, mawag po tayo. Awitan po natin ang Panginoon. Kaya ang pangako ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon ay katulad sa bagay sa atin. At minsan po, tayo po ay mawag sa Panginoon. Siguro lang pa kayo maasa. Siguro sa
Diyos, tayo pong lahat ay umupo sa pangulas na panalangin. Damin muli natin yung presensya ni Lord. Bago po i-close sa panalangin, maalala po natin na kapag gusto na talaga natin mabago yung buhay po natin, mag-transform na po tayo. Mawala na yung dating tayo, bigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon. May good news. Kasi kapag sumuko tayo sa Panginoon, hindi tayo parurusahan. Hindi na tayo pahihirapan. No? Kundi, yung magandang plano ng Diyos mararanasan natin. Hayaan na natin si Lord na siya yung kumilos. Walang plano ang Diyos na makakasakit sa atin o makakahirap sa atin. Tandaan niyo yan. At manatili kayo sa inyong pananampalataya. Ano man yung sabihin ng iba, huwag na natin balikan yung dating hindi magandang pamumuhay po natin. Katulad ng isang paru-paro, ayaw na niyang balikan yung hindi magandang itsura ng caterpillar. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, minsan pa kami nagpapasalamat sapagkat hindi kami karapat-dapat. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo. Wala kaming kakayahan na maging maganda yung buhay po namin habang nandito pa kami sa sanlibutan ito. Lord, salamat sa iyong offer. Nahayaan po namin na ikaw ang Diyos na manguna. Ikaw ang Diyos na maging sentro ng aming mga buhay. Patuloy nga, O Diyos, na palakasin mo, patatagin mo, palaguin mo, at lalong-lalo na palalimin mo yung pagkilala namin sa iyo, Panginoon. Na tunay nga na may pagkatiwala na po namin tayo lahat. Surrender na namin tayo lahat, Panginoon. Wala na kaming iiwanan, Panginoon. Sapagat hanggat meron kami na pinanghahawakan na dati namin pamumuhay, hindi mo kami magbabago. Hindi mo magagawa yung magandang nais mo para sa amin. Lord, salamat po sa iyong paalala, Panginoon. Na tunay nga na sa iyo lang namin matatagpuan ang tunay na pagbabago at kami lamang, personally, Lord, yung makakatulong, Panginoon, hindi ibang tao, Panginoon. Nawa, Lord, sa umagang ito, maranasan na po namin yung tunay na pagpapala na nagmumula sa iyo. Yung tunay na kagalakan na hindi may bibigay ng sanlibutan ito. Yung tunay na kapayapaan, Panginoon, na hindi nagmumulat sa mga material na bagay, hindi nagmumulat sa mga tao na nasa paligid namin. Yung kapayapaan na mayroong assurance, Panginoon, na kung kami mamumuhay sa iyong kalooban, hindi dito magtatapos yung aming buhay, Panginoon, kundi may buhay na naghihintay sa amin, Panginoon, na gagawin mo kami ayon sa iyong kalawangin, Panginoon. Kalarawan mo, Panginoon, doon sa buhay na kami ay mabubuhay kasama mo, Panginoon, na hindi na kami iiyak, hindi na kami makakaranas, Panginoon, ng kabigatan sa buhay. Yung hindi na kami makakaranas ng pangalipusta ng ibang tao. Yung pamumuhay, Panginoon, na walang hanggan. Nawa yun yung aming pagsumingapan, Panginoon, hindi yung mga bagay din sa sanlibutan ito. Salamat po, Ama, sa mga biyaya na binibigay mo po sa amin sa araw-araw. Nawa bigyan mo po kami ng isang puso na laging makapagpasalamat sa iyo. Na ma-appreciate po namin ito, Panginoon. Na alisin na po namin yung pamumuhay, Panginoon, na nagre-reklamo, naghahanap ng mga bagay na wala sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng kakontentuhan, Panginoon. Bigyan mo kami ng kagalakan kung ano yung meron kami, Panginoon. Salamat po aming Diyos, pagpalaan mo ang bawat isa.
Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Ingatan mo ang aming bansang Pilipinas. Bigyan mo ng kapayapaan, Panginoon, sa pagitan ng China, Panginoon, o maging kalapit na mga bansa. Igawad mo nga, Panginoon, yung kapayapaan na hindi mauuwi sa digmaan, Panginoon. Bigyan mo ng karunungan ang bawat namumuno, Panginoon, upang magkaayos, Panginoon. At kung ano man yung idwaan, ano man yung di pagkakaunawaan, ito'y mapag-usapan ng tama. Sapagkat, Panginoon, kawawa, Panginoon, ang mamamayan ng bawat bansa kung nagkataon, kung matutuloy yung digmaan ito, Panginoon. Lord, kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang igawad mo sa mga bansa, Panginoon, na involved doon sa West Philippine Sea. Thank you, Lord. Thank you sapagkat ang nais mo ay pagkakaisa, kapayapaan at katahimikan. Lord, salamat po muli. At patuloy nga na itinataas po namin ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Si Sir Beng, Lord, si Ricky, si Sian, Panginoon, si Earl, na magdiriwang ng kanyang kaarawan, Panginoon, sa sunod na araw. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, maranasan nilang yung kabutihan sa panibagong buhay na ipagkakaroon mo po sa kanila. Pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay kasama ng kanilang mga pamilya. Muli, Ama, salamat din po sa iyong kabutihan, si Sir Margie, sa natapos na dialysis kahapon. Salamat po sa kanyang buhay. Pagkatapos ng dialysis ay patuloy na siya ay naglingkod sa iyo, Panginoon. At mag-harvest, Lord, ng mga anak mo, Panginoon, na madala sa lugar dito. Salamat sa iba pang mga kababaihan na nakasama sa gawain ito, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa iyo. Ibalik mo ng higit pa yung kanilang mga ginagawa para sa iyong simbahan, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na nandito ngayon. Nakikita mo yung kanilang pong desire ng kanilang puso, yung nais nila sa kanilang mga buhay. Bless mo po sila, Lord, na kung saan, kung ano yung makakabuti para sa kanila, ay igawad mo, Panginoon. Sa lahat mo na may mga karamdaman, sinatas ko po sila sa inyong pangangalaga. Ikaw ang aming Diyos na manggagamot. Sa mga may problemang pinansyal, ikaw din ang Diyos na magbigay ng karunungan sa bawat isa amin, sa mga tao na gagamitin mo para sa kanilang mga pangangailangan. Salamat din po, Panginoon, sa bawat isa, sa mga generous heart, Lord, na nagdadaan ng kanilang mga material bagay para sa iyong gawain. Ama, salamat po muli, inatas ka namin ang iyong mga salita. Panginoon, maalala po namin sa mga araw-araw namin mga pamumuhay. Tunay nga ikaw ang Diyos na aming sasambahin, ang aming pagpurihan at pasasalamatan. Kapayapaan na nagmumula sa iyo, kagalakan na nagmumula sa iyo at mga pagpapala na nagmumula sa iyong kaharian ay ikawan mo po sa bawat isa. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Sa
tayong kawan ngayon. And before pala, sa mga ano pala yung nag-swimming, yung nanalo, pwede bang pumunta yung leader nila ngayon? Yung nanalo doon sa games natin nung fellowship natin. And then yung mga sumagot pala nung kay Sister Maddy, yung mga karamdaman niya noon. Naalala niyo ba bang yung sino sumagot? Tayo po kayo. Sino ba yung naalala yung sumagot noon? Ayan, 1, 2, 3. Tatlo na 4, 5. Okay. So, meron po kayong price. No? Hindi namin nakakalimutan yun. 6. Tama-tama. Kasi yung isang box ng donut, 6 ang laman noon. Ayan. Kunin niyo po 6. Ito po 6. Yung sa sumagot sa sagot ni Mr. Mikey, tigisa po kayo. Ayan. And then, dahil marami yung men's natin, yung nanalo, sino yung team ng nanalo? Kaya pagdatingan nyo na lang. Okay. So yung mga pagpakunin natin, puri ng Diyos. Yung gusto ko rin, yung allowance pa lang ng mga scholar, okay. Puri ng Diyos. Yawagan si Sir Helmy. And then binabati po si Sister Margie ng happy. Sa Wednesday, 25 wedding anniversary po namin. Salamat po. Ito na April, scholar po allowance. Ate Ishin Danao. Kuya Sian. Ay, si Kuya Emaya, hindi na. Si Kuya Mark. Si Kuya Michael Mulat. Puri ng Diyos dahil kahit sa maliit na pamamaraan ay nakakatulong tayo doon sa mga estudyante. Tuloy-tuloy po natin yan, no? So yung mga gagraduate, no? Si Michael, yan, mababawas na yan, no? Susunod naman, no? Yung kapatid mo, siguro i-ano naman natin. Okay? So, palagpakan natin ng Lord kasi nakakatulong po ang ating sinasabi. Yung kawan po natin, mayroon po tayong kawan. So, yung mga leaders po, pilit nyo na po yung mga kawan. Thank you, Lord. Pagpanahin tayo ng Panginoon. God bless po, Jai Sisi Magkamayan